Para po sa mga motorista, mag-ingat sa mga natatanggap na text message tungkol sa mga umano'y traffic violation mula sa LTO. Dahil nagbabala ang ahensya at ang DICT laban sa scam na layong manloko ng mga driver at mamamayan. May report si Eugene Fernandez. Kamakailan, sunod-sunod ang mga posts online tungkol sa mga natatanggap na text message ng Pilipino na tila mula sa Land Transportation Office. Laman ng text, ang paniningil ng multa mula umano sa mga traffic violation. Pero ang mensahe, isa palang scam. Isa nga sa mga nakatanggap ay si Jelora. Tinutuban na raw siya na kainahinala ang message. Pero I don't have four-wheeled na car. Nung binasa ko siya ulit, nakita ko parang, wait lang, parang may mali. And then meron siyang link. At that moment, yung time kung kailan daw nangyari yung incident na yun, I'm not driving for, I remember, 2 months. And then, wala akong nagawang violation, so nagtaka ako. Kahit nga sikat na personalidad, di nakatakas sa scam. Kagaya na lang ni reigning Miss Grand International na si Emma Tiglao na napapost din sa kanyang social media. Nauna nang naglabas ng video ang LTO na nagbabala sa scam. Anumang mensaheng humihingi ng bayad o nag-uulat ng paglabag ay tiyak na peking impormasyon. May paalala naman ang Department of Information and Communications Technology sa mga pinapadalang link. Pinagbawal na ho ng ating National Telecommunications Commission na magkaroon ho tayo ng any hyperlinks do sa ating mga text messages. Huwag po kayong mag-click na link. It's better to go to the LTO website. Tiniyak ng DICT na agad nilang tinitake down ang mga fake websites at URL bilang bahagi ng pagsusulong ng digital literacy sa mga Pilipino. Kaya naman paalala nila na laging maging mapanuri sa messages na natatanggap, lalo na sa mga link na pinapaklik. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Eugene Fernandez ng IBC News para sa 13 sa tanghali.